Dahil season ng mga prutas at gulay sa Pilipinas na nakikita ko guys na nahihinayang ako dahil tinatapon na lang at hindi pinapakinabangan. So dito ipapakita ko sa inyo dahil season ng sibuyas ngayon, napakamura ng sibuyas ngayon dito sa Japan kung saan ay nakakabili tayo 10 piraso at piso lang dahil panahon ng sibuyas at sabi ko nga sa inyo piso lang nakakabili na kayo ng isang tumpok. At eto nga yung ginawa natin kung saan yung isang sibuyas natin na nagtubuan na yung mga dahon niya dahil nga sa dami ng binibili nating sibuyas dahil napakamura nga lang niya, no. Ito nga nag-sprout na yung iba kaya ang gagawin ko magyayakini ko naman kami at ito naman yung mga dahon niya kung saan ay isasahog ko dun sa kanyang karne. Ayan, ang dahon na to ay makakain pa guys kapag ganito pa yung dahon ng sibuyas kasi kung makikita nyo ay hindi pa siya malalaki at matataba na wala pang hangin sa loob. Ito yung masarap na part ng sibuyas na pwede pang kainin. Pero pagka yung malalaki na parang mga pag mag-harvest na tapos matataba na yun, hindi na pwedeng kainin yun guys. At dito ay tinatapon na lang yun sa Japan. So ito, ginawa natin dito guys sa mga sibuyas natin ay binilender lang natin. Ang kailanganin lang natin ay meron lang tayo ditong ice box o yung paggawaan ng yelo. Ito yung hulmahan ng paggawa ng yelo na nilalagay sa ref. Actually guys, kahit mga mangga, mga prutas, lahat yan ay pwede nyo i-frozen kahit hindi nyo i-blender, hiwain nyo lang ng bite size, ilagay nyo sa freezer nyo at anytime na gusto nyo mag-shake or kumain ng ice candy na fresh fruits ay pwede nyo siyang kainin at hindi sayang. Ewan ko ba, nagtataka ako sa mga Pilipino at alam nyo ba dito sa Japan halos lahat ng prutas at gulay ay naka-frozen sa market, sa supermarket guys, kasi fresh na fresh nyo siyang makakain talaga dahil pagka lagano nyo iba kasi depende kasi sa gulay yan guys, yung iba ay pwedeng i-frozen ng fresh at yung iba naman ay fino-frozen ng ilalaga muna kasi yung parang ano lang siya yung tawag dito, parang i-steam lang siya ng konti kasi depende yan sa gulay. Yung mga talong ay ang ginagawa ng iba piniprito muna bago i-frozen, pero meron naman nagpo-frozen na ng fresh, ikakat lang nila para nasa pack na katulad nito guys, para hindi tayo nasasayangan sa Pilipinas. Ayan, frozen talong yan guys dito sa Japan at even mangga, mga berries, mga okra, lahat yan ay naka-frozen dito sa Japan. Kaya yan ang sana matutunan natin sa Pilipinas para hindi naman nakakahinayang na guys na nagtatapon lang tayo. At kung ang problema nyo dahil mataas ang kuryente, kung ifo-frozen naman at ilalagay sa supermarket, mapapamahal. Ang problema nyo naman pagka ganun ay gawin nyo na lang doon sa mga prutas nyo at mga gulay ay gawin nyo na lang pataba. Dahil marami nagtatanim na naghahanap ng pataba na walang alam sa paggawa ng pataba. Kaya pwede nyo naman siyang pambenta at hindi yun na expired. Yun yung mga amino acid kung saan ay napakamahal din yan dito sa Japan guys. Yung mga pataba na ganyan nagawa sa mga prutas at mga gulay. Kaya sana yan ang matutunan natin sa Pilipinas kung paano natin ma-recycle yung mga pagkain na hindi mabenta sa palengke o yung mga prutas at gulay. Katulad halimbawa sa Boracay guys, ang problema natin sa Boracay ay yung napakadaming seaweeds na lumulutang-lutang sa dagat. Alam nyo ba na pwede rin yung pataba dahil napakayaman yan sa minerals yung mga seaweed na nakikita natin sa tabing dagat. Ang gagawin nyo lang dyan ay idadry nyo lang. Tapos saka nyo i-powder at i-pack. Pwede nyo na siyang ipambudbud sa lupa at pwede nyo pambenta o ipamigay doon sa mga kakilala nyo mahilig magtanim. Kasi guys, napakalaki talagang help kapag marunong tayong mag-recycle ng mga sobra-sobra nating ginagawa. As a farmer, hindi talaga ako nagtatanim ng sobra-sobra. Kumbaga, yung lote ko, ganun man kalaki, ay hindi ko dinadamihan ang tanim na iisang pananim lang. Kundi iniiba-iba ko yung tanim ko, yun yung para lahat ay mapapakinabangan ko. At hindi ako magsasawa kung pare-pareho yung tinanim kung halimbawa ay puro kasaba. Diyos ko, mauumay naman ako sa kasaba nun. Kaya iniiba-iba ko. So, ganun yung gagawin nating mga nagtatanim. Kailangan ayaw natin masyadong dadamihan. At hanggang maaari ay ibahin nyo yung inyong pananim para hindi pare-pareho at hindi sobra-sobra. Kasi kapag sobra talaga ang dami ng tinanim nyo, ang mangyayari dyan talaga ay masasayang. Tapos napakamahal ng benta sa palengke. Dapat kapag season ay bagsak presyo na para talagang mauubos. Kaya kung ako din naman doon sa mga buyer guys, tulungan din natin yung mga
farmer natin na kapag bagsak presyo na ay bilhin na rin natin. Tapos matuto tayo mag-frozen para anytime na hindi season, makakakain kayo at sobrang tipid nun guys kasi nasa freezer nyo lang at anytime may makakain kayo. So ayun nyo, sa bawang meron tayong paste. Ito kasi guys, ang sibuyas, madali kasi siyang masira kumpara sa bawang kaya hindi natin siya pwedeng ilagay lang sa rep na malamig lang siya, kailangan ay i-freezer natin kasi napapanis ang sibuyas. Sa bawang meron tayo niyan giniling na bawang at naka-pickled, kaya anytime ay nakakakain tayo niyan. At pagpaksiw, yun ang ginagamit kong bawang. Matuto tayo guys na mag-recycle ng pagkain natin o mag-preserve pala. Kung hindi natin nabenta, i-recycle nyo, gawin yung pataba, gawin yung frozen, gawin yung tawag dito pang shake, 'di ba, pang ice candy. Kasi pagka kakailanganin nyo hindi season, ang hirap maghagilap, 'di ba? Unlike na meron tayo sa freezer, anytime may mabebenta kayo, anytime ay may mapapagkuhanan kayo ng inyong mga nabiling murang prutas o gulay. Tapos yung mga farmer naman natin, hanggat maaari sana matulungan din ng ating gobyerno na makapag benta sila sa mga supermarket, na silang mga taga supermarket naman ang magpo-provide ng freezer para dun sa mga gulay na pwede i-frozen. Kita ko nga sa mga supermarket sa Pilipinas natin, no, mga luma na yung mga gulay, hindi na fresh na fresh. Mas fresh pa talaga yung mga frozen. Kaya dito sa Japan guys, ang mga gulay pino-frozen para mapanatili ang freshness. Marami nagsasabi naka-preservative. Hindi po nilalagyan ng preservative ang mga frozen gulay. Kasi kapag kahiwa niyan, pagkalaga niyan, yung iba ay hinihiwa na lang, hindi na nilalaga, ay pino-frozen na agad. Yan ay para mapanatili yung kanyang freshness. Yun po ang gamit ng frozen. Kasi wala tayong alam sa mga frozen. Ang alam lang natin kapag naka-frozen ay preservative. Hindi po. Yan po ay napapanatili ang pagiging fresh ng gulay. Kasi pinapatulog niyan yung kanyang mga vitamins, yung kanilang mga sangkap. Nawawala lang naman ang freshness ng isang gulay kapag naluto na. Kaya mas better na kinakain talaga ang gulay ng half cook o hilaw. So ayan guys, ganyan lang ang ginagawa ng lola nyo. So anytime magigisa tayo, ayan, ifo-frozen lang natin yan, saka natin isasalin sa ating ziplock, and then every time na kukuha tayo o magluluto, kukuha lang tayo ng 2 piraso, o diba may pangkisa ka na at hindi mo na kinakailangan maghiwa. So ganyan lang ang pagpe-preserve ng mga pagkain, prutas o gulay. Ganun din yung gawin nyo sa inyong mga mangga, lalo na panahon ng mangga ngayon. So yun lang.